At ayan mga ka-crypto, meron po tayong isang napakahalagang update tungkol po sa Clarity Act na direktang nakaaapekto sa hinaharap ni XRP at ng buong industriya ng digital assets sa United States. Habang ang karamihan ay nakatutok po sa mga galaw ng market, isang senior Democratic Senator ang tahasang nagpahayag ng kanyang frustration tungkol sa kung paano pinapatakbo ang mga negotiations ngayon sa Kongreso. Ayon po sa crypto analyst na si Bank XRP, ang mga pahayag na ito ay may dalang napakalaking bigat para sa mga susunod na hakbang ng crypto legislation sa Amerika. Si Senator Mark Warner ng Virginia ay hindi naman kontra sa bill. Sa katunayan, gusto niyang maipasa ito. Pero ang gusto niya ay maipasa ito sa tamang paraan at walang shortcut. Sa naganap na Senate Finance Committee hearing nitong July 16, kung saan nag-testify itong si Francis Brooke bilang nominee para sa Deputy Secretary of the Treasury, sinamantala ni Senator Warner ang pagkakataon para ilantad ang kanyang mga saloobin. Tuwirang sinabi ni Warner na pagod na siyang ma-stuck o maipit sa tinatawag niyang crypto hell. Nilinaw niya na ang kanyang inis ay hindi dahil sa mismong batas, kundi dahil sa mga kondisyon at girian sa likod nito. Dagdag pa niya, gusto niyang manguna ang Amerika sa digital assets sector. Pero naniniwala rin siya na ang paggawa ng maling hakbang dito ay magdadala ng mabibigat na kahihinatnan para sa buong bansa. Ngayon, bakit napakahalaga ng boto ni Senator Mark Warner? Para maunawaan po natin ang lalim ng isyong ito, kailangan nating tingnan ang bilang sa Senado. Ang Clarity Act ay nangangailangan po ng 60 boto or 60 votes para tuluyang makalusot sa Senate floor. Sa kasalukuyan, ang mga Republicans ay mayroong napakakitid na mayorya. Kaya naman ang mga crossover votes mula sa mga Democrats ay hindi optional, kundi isang matinding pangangailangan. Si Senator Warner ang isa po sa mga pangunahing Democrats na mahigpit na binabantayan ng mga supporters ng bill. Ang kanyang pagiging bukas po sa usapan, kahit na may mga reservasyon siya, ay nag-iwan ng bukas na pinto para sa kompromiso. Kung boboto po siya ng pabor o yes, magbibigay po ito ng signal sa iba pang mga kasamahan niya na ang kasunduan ay abot kamay na. Sa aking opinyon, ang sitwasyon ni Senator Warner ay sumasalamin po sa totoong estado ng politika sa Washington ngayon. Hindi sapat na may magandang layunin ang isang bill. Kailangan din itong dumaan sa butas ng karayom ng partidism. Ang pahayag niyang pagod na siya sa crypto hell ay nagpapakita ng frustration ng marami na gusto nang makakita ng malinaw na regulasyon para kay XRP at sa iba pang mga digital assets. Kung mapipilitan po ang dalawang partido na magkasundo bago ang deadline, ang boto ni Warner ang magsisilbing pangunahing pundasyon. Kaya sa tingin ko ang kanyang pagkakainganyo sa usapan ay isang magandang sinyales na ang mga politiko ay nagsisimula ng timbangin ang economic future ng bansa kaysa sa simpleng political grandstanding. Ano naman ang nakaharang na ethics provision at sa White House? Karamihan sa mga Senate Democrats ay pinipigilan ang kanilang suporta dahil sa mga issue tungkol sa ethics provisions. At habang papalapit po ang deadline, tumitindi ang pressure dahil ang tsansa ng pagpasa ng batas ngayong taon ay unti-unti pong lumiliit.
Gusto ng mga Democrats na magkaroon po ng mga nagkokontrol na patakaran o enforceable rules na magbabawal sa presidente, mga miyembro ng Kongreso at sa kanilang mga pamilya na magmay-ari o kumita mula sa crypto assets habang sila ay nasa pwesto. Sa kasamaang palad, ang kasalukuyang draft ng Clarity Act ay hindi po sumasagot o tumutugon sa kondisyong iyon. Kaya naman nagkakaroon ng malalim na banggaan sa pagitan ng lehislatura at ehekutibo. Sa aking opinyon, ang banggaan na ito sa ethics provisions ay nagpapakita lamang kung gaano kalaki ang impluensya ng bagong industriyang ito sa tradisyonal na politika. Hindi na ito simpleng usapin ng technology, kundi usapin na ng kapangyarihan at transparency. Naniniwala po ako na habang may punto ang mga Democrats na magkaroon ng malinaw na safeguards laban sa conflict of interest, ang paggamit dito bilang harang para maantala ang buong financial structure ng bansa ay may dalawa ring mukha. Kung ang bawat bagong teknolohiya ay gagamitin para sa political leverage, ang mga ordinaryong investors at ang industriya ni XRP ang siyang pinakaunang maaapektuhan ng kawalan ng katiyakan. Ngayon, bakit po sentro ng kontrobersiya ang $1.4 billion crypto income ni Pangulong Trump? Yan. Ang buong isyu tungkol po sa ethics dispute na ito ay direktang nakatali sa mga financial disclosures ng Pangulong si Trump. Ayon po sa 927-page filing na inilabas noong July 1 ng Office of Government Ethics, ang kabuang related income ni Donald Trump para sa taong 2025 ay umabot po sa tinatayang $1.4 billion. Ang mga numerong ito ang ginamit na pangunahing argumento ng mga Democrats para tanggihan ang pag-usad ng bill maliban na lamang kung lalagyan ito ng partikular na wika na tututok sa personal holdings ng Pangulo. Sa kabilang banda, mariing tinanggihan ng White House ang kondisyong ito na nagdulot po ng isang matinding standoff. Ang standoff na ito ang dahilan kung bakit nananatiling nakabinbin ang batas. Dahil dito nagbanta pa si Senator Elizabeth Warren at mahigpit na iginiit na kailangang voluntaryong ideklara ni Trump ang kanyang mga kinita sa kripto para sa unang kalahati po ng taong ito, 2026, bago sumapit ang July 23. Ang kawalan po ng kasunduan sa puntong ito ang nagpaparalisa sa pag-usad ng mga reforma na matagal nang hinihintay ng community. Sa aking opinyon, ang pagkakadikit ng pangalan ni Trump at ng bilyong-bilyong dolyar na kinita sa kripto ay nagbigay ng hindi inaasahang kulay sa debate ng Clarity Act. Masyadong naging emosyonal at personal ang labanan sa halip na tumutok sa pangangailangan ng market structure. Ang $1.4 billion na halaga ay malaking numero na ginagamit bilang pampabiga ng mga kritiko para maipit ang administrasyon. Sa aking pananaw, hanggat hindi po natututunan ng dalawang panig na paghiwalayin ang personal na yaman ng mga individual mula sa pangmatagalang regulasyon ng financial market, ang mga crypto holders at ang mga negosyo ay patuloy po na magdurusa sa gitna ng political crossfire na ito. Ngayon ay paano naman po makaaapekto ang August 11 recess sa pagpasa ng batas? Kailangan nating tandaan na ang oras ay mabilis na tumatakbo laban sa mga mambabatas. Ang Senado ay magpapahinga na o mag-a-adjourn para sa kanilang recess sa darating po na August
August 11. Ayan. Kung ang Clarity Act ay hindi po maipapasa bago ang petsang ito, haharapin po nito ang isang mas mahaba, masalimuot at mas walang katiyakang landas sa mga susunod na buwan. Bagamat ang mga pahayag ni Senator Warner ay nagbibigay ng pag-asa na maaari po siyang bumoto ng pabor, ang katotohanan ay nananatili. Ang isang pinal at konkretong kasunduan tungkol po sa ethics ay hindi pa rin umiiral sa ngayon. Sa aking opinyon, ang August 11 deadline na ito ay isang pampabigat na pressure cooker para sa Kongreso. Sa mga nakaraang taon, nakita natin kung paano namamatay ang mga mahahalagang batas dahil lamang sa naubusan sila ng oras bago ang break. Kung hindi po magkakaroon ng agarang kompromiso ang dalawang partido sa loob ng mga susunod na araw, ang buong pagsisikap para sa Clarity Act ay posibleng mauwi sa wala para sa taong ito. Ang mga investors at ang mga institution ay naghihintay ng malinaw na gabay mula sa gobyerno at ang patuloy na pagkaantala dahil sa mga politikal na alitan ay isang malaking kawalan ng aksyon para sa kinabukasan ng digital asset economy. Sa kabuuan, ang mga kaganapan dito sa Senado hinggil sa Clarity Act ay patuloy na nagbibigay ng halo-halong emosyon sa community. Ang mga prangkang pahayag ni Senator Mark Warner ay nagpapakita po ng kagustuhang umusad. Ngunit ang $1.4 billion na usapin at ang banggaan tungkol po sa ethics provisions ay patuloy na humaharang sa daan. Habang papalapit po tayo sa August 11 recess, ang bawat araw ay mahalaga para sa kapalaran ng regulasyong ito. Kaya manatiling mapagmatsyag at patuloy nating subaybayan ang mga susunod pang kaganapan sa Washington habang umiinit ang mga usapan ngayon pong July 2026. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga crypto. Maraming salamat sa inyong panonood. Maaaring panoorin na rin po ninyo sunod ang recommended video natin dito.